naman sa lugar na ito ang iyong presence. Dalangin po namin, Panginoon, lahat ng matututunan namin, lahat, Lord, ng mga bagay na gusto mong matanggap namin ngayong gabing ito. Dalangin namin, Lord, talagang walang masayang sa lahat ng ito. Na pumasok ito sa aming espiritu, aming kaluluwa, Panginoon. At anuman, Lord, yung mindset sa aming mga buhay na hindi magaganda, hindi tama, Lord, mabago ito. At Lord, anuman pong gawa ng kaaway ay di makapagtagumpay sa lugar na ito. Kaya Lord, kami patuloy na humihingi ng gabay po ninyo. At nawa, Lord, maintindihan ng bawat isa ang inyong mga salita. At alam namin, Lord, kikilos kayo sa buhay ng lahat na nandito. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Pwede mo bang batiin na sa kaliwa at kanan mo ngayong gabing ito? Ayan, at pwede tayo makaupo. Okay. So, kung kayo po ay hindi po nakasunod sa ating series na ito, every Tuesday, meron tayo ngayong series po ng month of July about the unseen realm. So, ito sa English, unseen realm, mundo na hindi natin nakikita. Pag sinabing realm, tumutukoy po ito sa mundo or realidad na kung saan totoo siya pero hindi natin siya nakikita. Ito po ay walang iba kundi ang tinatawag na spiritual realm. At totoo po ang spiritual realm dahil meron pong mga espiritu na umiikot, kumikilos sa paligid ho natin, hindi lang ho natin sila nakikita. Ang topic natin is all about the spirits around us. So, noong nakaraan, ito rin po yung topic. Medyo napatagal nga lang talaga tayo. Pero I believe this is one of the topics na kung saan kailangan talaga maintindihan ng bawat mananampalatayang nagmamature sa Panginoon, lumalago sa Panginoon. Amen? May kausap ba ako ngayong gabing ito, mga lumalago sa Panginoon? Dahil kailangan kilala natin kung sino ang kalaban natin. Hindi po pwedeng, nandito tayo bilang isang Christian, ang akala natin, ang kalaban natin, kapwa Christian din. Hindi po kapwa church members ang kalaban natin dito sa church. Hindi po yung mga tao dito na may utang sa inyo ang kalaban ninyo. Hindi po yung mga taong chinichismis kayo. Hindi yung mga taong nakakasamaan nyo ng loob, kundi may kaaway tayong hindi rin po natin nakikita. At may mga ginagawa ang Panginoon na hindi rin natin nakikita, kumikilos siya. Amen? Kaya ang reality, mga kapatid, is bigger than your 5 senses. Ano yung 5 senses nga natin? Halimbawa, sense of, sa mata muna, sight. Pangalawa, sa ilong, sense of smell. Sa tenga, ano pa? Sense of touch. Ano pa? Taste. Ano? So, hindi yan kung ano lang yung nakikita mo, naamoy mo, naririnig mo, yan na yung mga bagay lang na totoo. Kasi marami tayong mga bagay na hindi naman din natin nakikita, pero totoo. Hindi natin naamoy, pero totoo. Kung kaya, makikita natin sa Bible, mga kapatid, next slide, na ang visible world, yung nakikita natin, yung nahahawakan natin na mga bagay, na mga tao, nakakasama natin, nakakausap natin, madalas yan, nai-impluwensyahan ng invisible world. Mundong hindi natin nakikita. Kung kaya kailangan talaga natin ng tinatawag na, ano yung word na ito? Pakita natin, discernment. Sabihin nga natin yan, discernment. So kailangan nafe-feel natin and kailangan natin ng discernment and sa mga next weeks to come, malalaman natin paano nga ma-discern yan, ano bang dapat gawin bilang isang Christian. Pero kailangan ma-distinguish natin, mga kapatid,
kung ano ba yung hinaharap talaga natin na itong problema. Talagang personal problem ba to sa isang tao? Or pwede po talaga meron tayong kaaway na hindi natin nakikita na gustong kumilos, magnakaw ng kasiyahan sa puso mo, magnakaw ng kapayapaan sa puso mo, tanggalin yung unity sa church, tanggalin yung mga harmonious relationship sa mga kapatiran, sa mga pamilya din nila, na parang akala kasi natin, parang ang madalas na kaaway natin, yung nahahawakan lang natin, nakikita at nakakausap. Pero di natin nare-realize, there is so much more sa world na ginagalawan natin. So, meron tayong papanoorin na video. Ito ay mga 3 minutes lang ata. Papakita lang sa inyo ang spiritual realm at ano ang meron dito. Papakita sa inyo yung Sheol, yung mga ganon, ano. Pero merong part dun sa video, middle part siya, na kung saan sinasabi na dito sa mundong ginagalawan natin, meron tayo mga nakakasamang hindi natin nakikita. Yun ay ang angels at ang devil. Ano? Sige, ating ang i-play. Nakabukas na ba yung This is audio a guide map to the spiritual realm. Most Christians think the spiritual realm looks like this. 2 options, heaven or hell. But it's actually more like this. We looked at every Bible verse that mentions the afterlife and discovered there's actually 7 different dimensions. Spiritual realms vastly different from one another, all created by God for a unique purpose, with secrets you've probably never even heard of. Every one of them is mentioned in your Bible, and every one of them is extremely important to understand as a Christian. The first spiritual realm is known as Sheol in Hebrew and Hades in Greek. The word Sheol means the land of the dead, and it's quite a lot more fascinating than I initially thought. You can think of Sheol as an enormous holding cell for all the dead who are awaiting resurrection and judgment. But the interesting thing about Sheol is that it's divided into 2 distinct realms. In the Old Testament, every single person who died went to Sheol. But which realm of Sheol they ended up in depended on what choice they made on earth. But before we go any further in the afterlife, we need to understand the truth about our own planet. Because there's spiritual beings here that we share this space with, who will also share eternity with. And it's important we meet them now. Now you might think Earth is home to humanity alone, but that's not actually true. We share this planet with at least 2 other groups of invisible aliens. Okay, sounds crazy, but stay with me. Both alien groups didn't originate here, but came here for different reasons. The first is a race of demons, fallen angels who were cast down from heaven and forced to roam the earth. The second are a race of angels, ministering spirits sent by God to visit Earth and to carry out certain missions and deliver messages. Demons are servants of Satan, but they too only seem to act with God's permission. Uniquely, demons also seem to inhabit people or places, but they're not stuck there, as some demons are sent to one of our other 7 realms called the Abyss. But we're going to explore the Abyss a little bit later in this video. Some of the more prominent spiritual beings on both sides are assigned a person, a community, or even a nation to rule over. The higher rulers are called princes. But one of these beings rose to become the prince of something much greater. The entirety of the earth was under his power and sway. It's the same being who plummeted the world into sin and darkness in the Garden of Eden, the devil himself, Satan, the serpent, the great dragon. In the Old Testament, if a person died, they'd be sent to one of these 2 realms within Sheol. Those who had faith in the God of Israel were sent to the realm Jesus calls Abraham's side, described as a place of comfort. Those who didn't trust in God were sent to a place simply called torment. Torment is a realm within Sheol described as a fiery agony where no relief is provided, not so much as a droplet of water on a dried tongue. Not a very nice experience, is it? Don't worry though, there are far worse realms on our list today that we are going to explore. A great chasm separates the 2 places as the inhabitants await their ultimate sentence. These are the realms. So, makikita nyo, sa mundong ginagalawan pala natin, sabi nga daw may mga aliens. Ibig sabihin, mga di naman talaga dito yung habitation nila.
no, na kung saan kasama natin, din na lang natin nakikita. No? And ang una yon, next slide please, yung ating tinapik last week, na meron talagang Holy Spirits, small h, small s. No? Holy Spirits, banal na mga espiritu. Ano to? Ito po yung mga angels na sinend ni Lord para gabayan ang mga anak din niya. Na hindi lang natin sila nakikita, pero nandiyan sila. Pwedeng katabi mo, pwedeng nagbabantay sa iyo, or pwedeng may attack ang kaaway na dyablo sa iyong buhay, tapos sila yung tumutulong sa iyo, nagde-defend sa iyo. Sa Hebrews chapter 1 verse 14, ating binasa last week, ang sabi, ano ba ang mga angels? Sabay-sabay tayo sa pagbasa. Mga espiritu silang nagsiserve sa Diyos at pinadala sila ng Diyos para daw tulungan yung mga maliligtas. So sabi mo sa katabi mo, para tulungan ka. So ito yung ginagawa talaga ng mga angels. And last week, nalaman natin, ang mga angels pala ay apat na bagay, ginagawa rin nila. Sila po ay mga messengers. Nagbibigay ng mensahe sa mga tao. Kung paano si Angel Gabriel nagpakita kay Daniel, nagpakita sa tatay at nanay ni Jesus, no? Ganon din sa mga Christians. Ganon din sa mga tao na kung saan nagpe-pray kay Jesus sa ating Panginoong Diyos. And sometimes sila yung minsan humihingi ka ng peace kay Lord, sila yung nagde-deliver ng peace na yon sa iyong puso. Sila rin ay tinatawag na warriors. Sabihin nga natin, warriors. Bakit warriors? Kasi sila yung mga lumalaban sa mga dark forces na hindi rin natin nakikita. No? Ito yung sa heavenly realms, kapag tumingin ka siguro sa NASA na mga telescope or what, wala, nakikita mo lang mga planet, ganda ng itsura ng Earth, kita mo sa taas, kapag sumakay ka ng airplane, kita mo yung Maynila, may mga clouds. Ganun lang nakikita natin. Pero in the spiritual realm, meron talagang mga demons and angels na naglalaban-laban. Ganon din naman, ang angels po ay tinatawag din na worshipers. Sumasama siya o sila sa mga pagpupuri natin sa Panginoon. Pag may nandiyan yung presence ni Lord o kaya minsan, sometimes nafe-feel mo, discouraged ka, sila yung nag-encourage sa'yo. And angels then are protectors. Sometimes, di mo nare-realize, bigla napakapit ka nung nadulas ka, hindi nauna yung ulo mo, hindi ka napuruhan, kahit bumagsak ka, matindi yung pagkakabagsak mo, hindi maganda, o kaya nagbuhat ka, biglang may lumagutok sa buto mo, parang akala mo kung ano na yon, tapos biglang nagpa-check ka, normal naman pala lahat. Alam niyo po, merong paggabay ang Diyos and sometimes He uses the angels to guide us. Amen? Now sa Bible, yung example natin, yung 2 Kings chapter 6, na kung saan sabi ni Elisha dun sa kanyang kasama, andito yung army ng Panginoon. Sabi nung servant ni Elisha, hindi po kasi napapaligiran tayo ng mga kaaway. Next slide please. Napapaligiran nila tayo. Sabi ni Elisha, Lord, buksan niyo po ang mata nila para makita nila kung ano yung nangyayari talaga dito sa spiritual realm na ito. At nung pagbukas ng mata nila talaga in the spiritual realm, next slide, nakita nila, oo, marami yung mga kalaban nila, pero grabe, mas madami yung hukbo ng Panginoon na talagang nakaantabay din sa kanila. Alam nyo, nangyari dun sa labanan na yan, wala nangyaring war. Kasi bakit? Nagpatayan, nagtagaan ang isa't isa nilang mga kaaway. Na-confuse ang bawat isa sa kanila. So, minsan, inaakala natin, kapag halimbawa may hindi maganda nangyari sa mga kaaway natin o sa mga kalaban natin, iniisip natin, di ba parang, may ganti yun ni Lord sa kanila. Pero di lang natin nare-realize
there are angels din who protects us, who guides us, laban din sa mga taong ito na po pwedeng ginagamit naman din sila ng mga kaaway na dyablo. Okay po yun? Naintindihan natin? And sa Bible din, isa sa nakwento ko sa inyo last week, next slide, sa 2 Samuel chapter 5. Sabi ni Lord kay David, sige, harapin mo sila. Talagang prontahan. Bakbakin mo yung mga Philistines na ito, na army. Tapos, talagang sinamahan talaga siya ni Lord. Nahati yung line ng Philistine army. Nagapi nila sa Valley of Rephaim at that time. Ngayon, tapos nilang manalo, bigla na namang nagpulong na naman tong mga Philistine army na to dyan sa Valley of Rephaim. Next slide please. Ngayon, sabi, verse 22 ng 2 Samuel chapter 5, tingnan niyo sabi, once more the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, anong sabi? Sabi ni Lord, do not go straight up. Huwag mo silang harapin ng harapan, but circle around, likuran mo sila, behind them and attack them in front of the poplar trees. Yung poplar trees po, sa Middle East, ito daw po yung mga puno na kung saan tumataas daw po talaga ng sobrang taas kapag mainit yung klima. Okay? So next slide. Verse 24, ang sabi, tinan niyo po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move quickly, because what will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. So tingnan nyo, no? Anong sabi dyan? Sound of marching. May yabag. Pero hindi sa ground. Saan daw? Tops. Ibabaw. Nang alin? Mga puno, poplar trees na ano, matataas kapag maiinit yung klima. Saan ba located ang Israel? Nasa Middle East. So, mga matataas tong puno, pero yung marching, hindi narinig sa ground, narinig sa taas. In the spiritual realm, kahit sa Old Testament, makikita nyo mga kapatid, that the army of the Lord involved lagi sa mga war din ng kanyang bayan. Akala natin, physical lang yung war. Pero in the spiritual, meron din pala. Kaya tignan nyo sabi, kung narinig daw yung marching na yon, anong sabi? That will mean the Lord has gone out in front of you. Ang Panginoon mismo yung nauna sa iyo. Kaya tignan nyo, pagdating ni David doon, ano nangyari? Tapos na yung labanan. Kasi bakit? Kumilos ang Panginoon. Kaya what is true in the spiritual realm, may nangyayari talaga ngayon kakaiba, sumusunod yung physical. Amen? Kaya if you want na may mangyari rin sa buhay mo as a Christian, pwedeng struggle ka sa sin, struggle ka sa ibang mga bagay, kailangan may mangyari sa iyo spiritually. Amen? Kung gusto mo ng breakthrough sa iyong family, breakthrough sa iyong personal life, kailangan mo ng spiritual preparation din. Kasi yung mga struggles natin dito sa lupa, hindi pala yan struggles na ikaw lang. Meron palang nangyayari talagang battle in the spiritual realm. Amen? Pangalawa na topic natin is there are, ano daw po? Evil spirits. Actually, ito yung mga isa sa ayaw ng dyablo marinig ng mga mananampalataya. Bakit? The greatest
thing na gustong gawin ng dyablo is paniwalain ka na hindi siya nag-e-exist. Bakit? Kasi di mo siya papakialaman. Hayaan mo lang siya. Kasi iniisip mo, wala siya. Pero may ginagawa ang dyablo, lalo na against God's people. Sino ditong mga sumusunod sa Panginoon? Kung sumusunod ka talaga sa Panginoon, against sa'yo ang dyablo. Pero kung hindi ka, o wala ka talagang personal relationship with God, pwede kang magamit ng dyablo to oppose naman yung mga taong merong personal relationship with Jesus. Kaya nga, next slide, just as angel exist, demons exist. Wala pong debate dito kahit nung panahon ni Jesus. Merong mga tao inaanihan ng demonyo, hindi sinasabi, ay baliw lang yan. Anong sabi nila? Possess yan ng masamang espiritu. Kasi ang isang taong possess, may napaka-unusual thing talaga sa kanya. Di ba kung paano normal na nakakausap mo ang isang tao? No? Normal kayo nag-uusap, normal kayong nagkakaroon ng interaction. Kapag ang isang tao ay ginagamit or napoposes nitong masamang espiritu, meron silang actions, meron silang certain things na ginagawa na hindi yun natural. Nakukuha po natin. Kaya hindi na yung papacheck ka muna sa psychiatrist kung talagang demon possessed to. Ano ko muna, BBP ko muna kung talagang o testing mo kung mababali niya yung bakal na to. Hindi na kailangan ng ganon. Kasi, meron talagang nafe-feel din yung mga tao around ng ganon na klaseng feeling. Walang peace. So ngayon, anong ginagawa ni Jesus sa mga demons? Ano bang ginagawa ni Jesus? Next slide please. Ano yon? Hinaharap sila. Pinapalayas. Pinapatahimik. Tinatalo niya. So, kung mapapansin nyo, kahit din si Jesus, wala naman tayong mababasa na espiritu na kumikilos sa bansang ganyan, lumayas ka. Wala siyang ganong sinasabi. Si Jesus, kahit din mga apostles, ang madalas ginagawa, kapag meron nagmamanifest na demon or masamang espiritu sa buhay ng isang tao, doon sila nagpapalayas. Nakuha natin? Kaya tignan nyo, no? Kahit yung spirit ng pride, corruption, di naman mawawala yun eh. Hindi mo yun mako-command. In Jesus' name, sa mga leaders na ito, senators, yung espiritu ng pagsisinungaling, kinakast kita, hindi mo magagawa yun na parang yung mga angels mo rin, sila papaalisin yung espiritu nila. Kung ganun lang kadali, mawala yung corruption, yung lies, ginawa na rin yan ng mga apostles. Diba? Ginawa na rin ni Jesus yan sa mga religious leaders. Alam niyo po, tayo, bilang mga mananampalataya, hindi tayo tinawag ni Lord para gawin yung mga bagay na yun. Tinawag tayo gawin yung alin? Ano lang? Harapan. Pwedeng deliverance sa isang tao, sharing of God's word. Tinawag tayo sa ganon. Amen? So ngayon, sino itong mga mga demons na yan na pumapasok sa buhay ng isang tao or pwedeng kumikilos sa mga tao na alam natin wala silang personal relationship with God or pwedeng isang Christian na nandoon siya na nasa kalagitnaan siya.
Ano yun? Lukewarm. Hindi mainit, hindi din malamig. Ibig sabihin, isang Christian na hindi nakakapagpagaling at hindi din nakakapagbigay ng kapayapaan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Kapag halimbawa, merong mga ganyan, merong mga demons na ganyan, ang magagawa lang natin, katulad ni Jesus, haharapin natin sila at papalayasin. Kasi bakit? Yung mga demons po na ito, sila yung low-ranking na spirits. Okay? Sila yung low-ranking na spirits. Huwag niyo po isipin, halimbawa, si Satanas mismo mag-aabala sa isang taong wala namang power and authority. Kaya tignan nyo, nagkaroon ng entry point si Satan gumawa sa buhay ni Judas Iscariot. Dahil bakit? Sino ba si Judas Iscariot? Siya ay isa saan? 12 disciples ni Jesus. So pag may isang, halimbawa, di namang kilala, wala namang authority, tapos biglang pag tinanong, sino ka? Tapos sabi siya daw si Satanas. Huwag kayo maniwalang si Satanas. Yung kasi, si Satanas hindi papasok sa isang tao na wala namang authority. Nakuha natin? So minsan nandadaya lang sila. Yan yung ginagawa lang nila. Ano? Para makapanakot. Pero sabi mo sa katabi mo, huwag ka dapat matakot. Amen? Ang sabi Ephesians chapter 6 verse 12, tingnan nyo ang sabi, hindi mga tao ang kalaban natin. Ano daw? Kundi mga masasamang espiritu, yung mga leaders, mga kapangyarihan, at mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundo. So, sa English po niyan, next slide please, ang enemies daw natin ay rulers, authorities, and powers. Sila yung mga evil spirits na hindi natin nakikita. Hindi natin sila nakikita. At hindi natin sila basta-basta mako-confront. Nakukuha po natin? Kung paano noon, si Daniel, nagfa-fasting siya for many days na, tas ang tagal bago niya ma-receive yung message ni Lord sa kanya. Na yung angel, natagalan pa dahil merong pumipigil daw sa kanya, the Prince of Persia at that time. So merong demon na may kapangyarihan talaga. Masasabi natin nasa level siya ng ruler, authorities, and power. Kung ganun lang, edi sana si Daniel nag-rebuke na, di ba? Pero, meron pala ganun, na mga totoong kalaban natin. Sometimes, hindi yun sa hindi ka prayerful. Sometimes, gustong hadlangan talaga ng kaaway yung mga answered prayers. Seryoso kayong lahat, Now, itong rulers, authorities, and powers na ito, matatawag po natin sila, ito po yung tradition talaga, since the Council of Nicaea, o Nicene, kahit sa Catholic and Orthodox na paniniwala, na ang rulers, authorities, and powers ay tinatawag po na fallen angels. Angels po sila talaga. Okay? Angels talaga sila. Pero, sila yung mga angels na kung saan hindi po yan yung naging demonyo na pumula yung nila, yung balat. Nagkaroon ng buntot, nagkaroon ng sungay, Hindi po yan ganon. They are angels, heavenly beings, na kung saan, tinatawag din po sila sa Bible na sons of God.
Okay? Ulit ko po, tinatawag din silang sons of God. So, iba tong rank ng angel na ito na sons of God. Hindi po yung sons of God, parang tayo mga anak ng Diyos. Kung hindi, meron siyang specific word na ginagamit sa Bible para ma-determine sino ba itong mga sons of God na ito. So Deuteronomy chapter 32, tingnan natin, verse 8, ang sabi, when the Most High gave to the nations their inheritance, when He divided mankind, dinivide ang mga tao. Ito po yung nangyayari sa Genesis chapter 11, Tower of Babel. Alam niyo yung nangyari sa Tower of Babel? Nahati ang mga tao sa kanilang mga lingwahe. Tapos nagkalat na sila sa iba't ibang parte ng mundo. When He divided mankind, sino yung nag-divide? The Most High. Si Lord mismo, the Most High God. Ang sabi ngayon, He fixed the borders of the people according to the number daw ng sons of God. Tapos, para sa Panginoon, para kay Yahweh, ang sabi, yung bansang Israel. The rest ng mga ibang mga tao sa sons of God. Ito yung tinatawag din sa Genesis chapter 6 na fallen angels din. Bakit fallen? Kasi sila yung mga nag-rebel against God. Nakuha po natin? May connection din po sila. Okay? So now, next slide. Ayan, matatawag din silang sons of God. Now, kailangan natin maintindihan, una sa lahat, medyo mahirap lang to intindihin sa una, pero kailangan maintindihan natin yung tinatawag na ANE. Ano yun? Next slide. Ancient Near East. So ano yung Ancient Near East? Kung makikita nyo, parang letter T yan. Di ba? Parang letter T siya, na paslant. Ganyan, ano? Makikita nyo yung mga medyo dark part, Anatolia, Assyria, Syria, Mesopotamia, Persia, Israel, Palestine, Egypt, Nubia. Hindi kasama yung Saudi Arabia kung saan nakalagay yung Ancient Near East. Kasi at that time, hindi talaga kayang makasurvive ng kahit sino man dyan. Dahil bakit? Disyerto talaga kasi yan. Nakuha natin? So ang early civilization, nandiyan dyan sa lugar na yan. Ano? Nandiyan dyan sa lugar na yan. So bilang nagbabasa ng Bible, kailangan maintindihan mo na nakapalibot sa Israel, napapagitan ng Israel ng sa taas na part at sa baba na part ng mga ideology tungkol sa napakaraming gods. Sa Egypt, ang daming gods. Pansin niyo ba yon? Di ba? Sa Egypt, ang daming gods. Sa mga Sumerians, Persians, Babylonians, marami rin silang gods. Saan nila nakuha yun? Because there are truly, tinatawag nga, small letter G. Pagdating sa Bible, pag binabasa nyo ang Bible, minsan, yung talagang basa po sa angel o kaya God, mga Diyos nila, Elohim din. Sabi nga natin, Elohim. So yung Elohim na yon na word, generalize kasi siya masyado. Tumutukoy din siya sa mga lesser gods. Na sa Bible, kita meron talaga nun. Merong God na si Asherah, si Baal, may mga ganyan tayong mababasa. At lahat ng yon, connected yon mga kapatid, dito sa tinatawag na sons of God. Intindihan natin? Intindihan natin so far. Sana po nakakasunod kayo. Kung kaya, tingnan nyo, no? Ito yung thought ngayon ni Paul. Nabasa natin yung Ephesians chapter 6. Sa taga-Colossae, alam ng mga tao noon yung sinasabi ni Paul.
Magugulat kayo sa lahat ng civilization nung time na yon, ang daming gods. Kahit sa Greek. Sa Greek, ang daming gods. Kaya ngayon, nung si Paul, sumulat sa Colossae, next slide, Colossians chapter 2 verses 13 to 15, ang sabi daw, when you were dead in your sins, nung patay kayo sa inyong mga kasalanan, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. Binuhay kang mag-uli ni Christ sa iyong mga kasalanan, sa hindi ka pa noon nalilinis. He forgave us all our sins. Yun yung ginawa ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Next slide. Anong sabi? Verse 14. Sabi dito, having canceled the charge of our legal indebtedness. Yung mga pagkakautang natin, parang ganun yung dating sa kasalanan. Which stood against us and condemned us. He has taken it away. Wala ka na ngayong kasalanan. Wala ka na ngayon pagkakautang. Anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya lahat yun, yung kasalanan mo. Amen? Kaya ngayon, pinatawad ka na. Yung nail-pierced hands ni Jesus, spiritually rin, talaga yung nakalagay, nailing it to the cross. Kinuha lahat ni Jesus dun sa cross. Ang kasalanan ng mga tao. Next slide, tinan nyo nakalagay, verse 15, sabay-sabay natin basahin and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, tingnan nyo, nabanggit ni Paul ang tungkol saan? Powers and authorities. Bakit? May idea talaga ang early church, kahit din si Paul, na may mga kumikilos kasi. Rulers, authorities, and powers sa iba't ibang mga bansa at that time. Nakukuha natin? Sa iba't ibang lahi at lipi ng mga tao nung time na yun, merong powers, authorities, and rulers. Na ngayon, anong sabi? Dahil pinatawad na ni Jesus lahat ng kasalanan ng mga tao. Anong sabi? Tignan niyo nakalagay, having disarmed, nawalan ng kapangyarihan para angkinin nila yung mga taong hawak-hawak nila. Na pwede na natin sila ngayon mapanalo kay Kristo. Amen? Maging part ng family, ng body of Christ. Mapa-under sila, hindi ng powers, rulers, or authorities na ito, maging under sila by the power of Jesus Christ. Nakuha natin? Nakuha natin. So, doon pa lang, maintindihan natin ngayon, kasi nabubuhay kasi tayo 20th century. 'Di ba? Madalas ganito. Pag may bagay kang ikaw lang nakakita, lahat ng katabi mo hindi nila nakita, ikaw parang baliw sa kanila. Ganon ang nangyayari. Tama ba? Tapos nagiging usap-usapan. Not knowing totoo ang spiritual realm. Amen? So far, nakasunod ba kayo? Ayan. So, last week, nabanggit natin, next slide, ang totoong enemies daw natin ay rulers, authorities, and powers. Bakit kailangan ko ito masyadong emphasize sa inyo? Para malaman nyo, yung mga tao na nakakagalit nyo sa labas, boss nyo, kaklase nyo sa school, or pwedeng mga tao na nakakaalitan nyo inside the church, hindi sila yung totoong kalaban ninyo. Ang totoong kalaban ninyo, yung mga rulers, authorities, and powers na po pwedeng nasa likod nila. Amen? Next slide.
So ano yung rulers? These represent the highest level of spiritual entities. Tinatawag silang prince or princess. Chief rulers na nag-go-govern sila sa mga bansa, sa mga region. Hindi lang natin nakikita. Halimbawa, sa Pilipinas, sa Japan, sa South Korea, sa Cambodia, di lang natin nakikita, pero meron. Nakuha natin? Next, authorities, exousia. These are demonic or angelic entities, ano daw? Operating with delegated rights, jurisdiction, or administrative power. Within, dun sa mas medyo lesser sila ng konti sa mga rulers, na, halimbawa, kung meron sa Pilipinas, para bang manager, meron din regional. Ganyan. NCR siya naman nakatalaga. Sampaloc, Manila. Yung isa, Makati, Tondo. Ganyan. Next, powers, cosmocratores. Ano yun? Dark forces na nagko-control ng kung bakit yung mabuti nagiging masama ngayon. Bakit yung mga tao hindi sila lumalapit sa Diyos? Bakit nahe-hate nila, ayaw nila lumapit sa Diyos? And minsan, marami mga tao na de-deceive. Yan. May powers na kumikilos, hindi lang natin sila nakikita. Hindi lang natin alam, nag-ooperate sila pala. So, paano nga sila nag-ooperate? Next slide. Paano sila nag-ooperate? Through direct temptation. Hindi sila yung, halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, iniisip mo, paano ko nagawa tong kasalanan na ito? Hindi. Aware ka. Pero, nahulog ka sa temptation kasi hinihikayat ka. Nakakuha natin. Pwedeng kaibigan mo. Tara, punta tayo dito. Nahikayat ka. Uy, isa lang naman. Pagbigyan mo na ako. Akala mo yung tao na yun, yung kausap mo talaga. Not knowing, siya pala ay influence in the spiritual realm, part siya ng jurisdiction ng authority or ruler. Nakuha natin? Nakuha natin. So itong topic na to, hindi to para sa bago-bagong Christians. Okay? Para ito sa nagmamature na mga Christians. Okay? So kung meron kayo kakilalang bago sa church, huwag niyo sasabihin na, uy, alam mo, i-invite mo ako na nakaraan sa ganitong lugar na di maganda. Siguro ano ka nun? Under ka ng ruler na demonyo. Huwag mong gaganunin. Okay po ba? Usapan? Ha? Baka kasi ganun kayo, no? Ano pa? Deception. Fear. Minsan, kahit mga pag-uusap lang ng mga believers. Text, chat, o kaya personal na pag-uusap, may mga bagay lang maligtangan. Bawa, kinwento mo, kulang yung kwento mo. Pwede ngayon makalusot yung negative thinking, yun yung i-impose sa utak mo. Tapos, dahil di nga nakumpleto yung kwento, hindi mo rin naman pinakinggan ng buo, nag-focus ka lang sa isa, lumaki na para sa iyo yung isang problemang anliit naman pala. Kaya nakaantabay din siya. Paano ko ba ma-divide yung grupo na to sa church? Paano ko ba magagawang hindi makadalo tong tao na ito? Kung paano tayo, gusto natin sila, mga tao sa labas, gusto natin sila dalhin kay Lord. Ang mga
rulers, authorities, and powers, alam niyo kung anong gusto nilang gawin sa atin? Makasama naman nila tayo sa impyerno. Di ba, gusto mo silang dalhin kay Lord, yung mga tao? Ikaw naman yung gustong dalhin ng mga rulers na ito. Tandaan niyo po, ang impyerno, it is meant for the devil and his angels. Yun talaga yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talaga dapat doon. Pero ito tinan nyo, no? Sila ngayon, gusto nila tayong makasama doon. So gagawin nila lahat. Papaniwalain ka sa false teaching. Gagawin ka niyang addict. Sa isang bagay, babaon ka niya sa utang, sa lahat. Hikayatin ka niya sa di magagandang bagay para mawala yung focus mo kay Lord. Popokus niya yung mata mo sa problema. Popokus niya yung mata mo sa mga tao sa church, hindi kay Lord. Focus niya yung mata mo, yung focus mo dun sa mga tao na talagang dinedevelop pa lang sila ni Lord. Hindi pa sila fully developed. Tapos makikita mo, ginagamit yun sa church, pero ganun ugali. Pero sa totoo lang, pag tumingin ka sa sarili mo, marami rin naman talagang dapat itama sa'yo. Ang nakikita mo yung iba, hindi yung sarili. Yun yung ginagawa nila para ano? Hindi ka na dumalo. As kukwento mo sa labas, yung mga taga-church naman, maraming dun hipokrito dun. Pero lahat nga underdeveloped, di ba? Lahat binabago ni Lord araw-araw. Amen? So ngayon, gagawin na talaga nila lahat. Next slide. Sabi ko nga, di ba, the enemy doesn't always show up wearing horns. Aba kung siya humarap sa'yo, may sungay, may tas may fork. Anong maisip mo? Ay, hindi ko papaniwalaan to. Ba't ko susundin to? Sometimes, ito nakalagay, he comes wrapped in entertainment. Matutuwa ka sa jokes niya. Kahit di maganda. Maaaliw ka sa napapanood mo kahit hindi tama. Advice galing sa isang kaibigan na pwedeng di naman talaga godly advice. Sinunod mo. Akala mo, magandang gawin. Di mo alam, control pala siya ng isang ruler, authority, or power. Alam niyo ba yon? Ang word na genius, yung genius na word, alam niyo yun? Ang word na genius, pag sinabing genius, yung, magaling to yung ganon, no? Nagagamit, di ba? Yung root word nun sa Greek, actually, maugulat kayo. Ibig sabihin nun, spirit na diniktahan ka. Nung sinearch ko yun, recently, may isang preacher na nagsabi, sinearch ko siya personally. Noon pala, may tinatawag daw mga genius. Genius sila ng kapanahunan. Kasi may mga knowledge na hindi dapat sa kapanahunan nila, pero nababanggit nila. Dahil may mga nagde-dictate daw sa kanila. Kaya hindi lahat ng advice galing sa Diyos. Pwede maganda pakinggan, nakakakiliti, wise sa tingin natin, pero hindi galing kay Lord. Stories we hear. Kinuwento ng isang tao, nabasa mo sa Facebook, akala mo yun na talaga. Sweet words we read and hear.
Next slide. Sometimes, the enemy shows in pride. Nakikita niya kasi. Gusto mo lagi, ikaw yung bida, laging naririnig, yung laging pinag-uusapan, laging napupuri. Nakikita niya yun sa words mo. Nakikita niya kung paanong napapangiti ka kapag tinatawag ka lagi ng magagandang tawag. Minsan, akala mo parang wala lang yon. Pero naghahanap talaga ang kaaway ng weaknesses din natin. Amen? Halimbawa, may isang tao, naghahanap ka ng timing, di ba? Kailan mo siya shesheran, kailan mo siya i-invite, tama? Tama ba? So ngayon, ang isang ruler, authority, or power din, naghahanap, kailan ko kaya hindi mapapadalo to sa church? Kailan ko kaya mapapaalis to dyan? Titignan niya yung words mo. Titignan niya lahat sa'yo. May bitterness ka ba? May unforgiveness ka ba? And babanggit siya ng mga lies that almost sound true. Pero hindi naman. Remember, Garden of Eden, mga kapatid, anong sabi ng serpent? Magiging katulad nyo ang Diyos. Knowing good and evil. Yung ba yung sinabi talaga ni God? Hindi. Next slide, please. Kaya the devil's greatest weapon is often not power, it is persuasion. Mahikayat ka niya. Hindi yan yung, yung bang kailangan mapapaniwala ka niya sa miracle, sa power, kundi paghihikayat. Unti-unti. Kaya, next slide. If he can shape what you believe, he can influence how you live. Kung mauhulma niya, kung ano yung pinapaniwalaan mo, pwede niyang ma-impluwensyahan kung paano ka mabuhay. Mag-isip, magsalita, gumalaw, lahat. Next slide, please. Kaya kailangan maging balance tayo. No? Paanong balance, Pastor? Next slide, please. Hindi po lahat ng problema ay demonyo ang may gawa. Okay? Kailangan maintindihan nyo rin to. Hindi ko po sinasabi lahat ng problema natin sa buhay, demonyo ang may gawa. Next slide, please. Bakit? Sometimes, kaya may problema, ano daw yun? Nagmula yun sa unhealthy lifestyles natin. Bawa, nagkasakit ka. Pastor, inaatake ako ng demonyo kasi nagkasakit ako. Pero ang totoo, di ka pala kumakain. Late ka na natutulog. Kasi meron ka palang kachat hanggang 3:00 ng madaling araw. Browse ka para ng browse kasi. Death scroll ka hanggang 3 a.m. Ba't tinawag na death scroll? Yun yung tawag daw nila kasi nagpapapatay ng oras. Tapos, akala mo namamatay yung oras, hindi pala. Yung katawan mo pala unti-unti. I-stressin ka na masyado, tapos malilate ka na sa school, sa trabaho, bababa yung sahod mo, mangungutang ka ngayon, di mo mababayaran utang mo. Ganun yun eh. Nakuha nyo? Galing din yun saan? Unhealthy lifestyle. So, hindi lahat. Sometimes, bilang isang Christian, nasa sayo rin yun.
yung suffering din natin daw kasi, next slide, sometimes daw, consequence yun ng alin? Sinful choices. Alam mo na nga mali, ginagawa. Alam mo na nga bawal, susubukan pa rin. Alam mo na nga pinag-iingat ka, itatry mo pa rin. Baka naman hindi ako mapariwara pag ginawa ko. Baka, bawal daw, sabi ni pastor, tsaka ni leader. Pero minsan lang naman to. Di ko na lang sasabihin sa kanila, gagawin ko na lang. Kahit di nila alam. Tapos ikaw rin yung magsasuffer, sasabihin mo, naatake kasi ako ng demonyo. Hindi. Ikaw naman yung may fault doon. Sabi mo sa katabi mo, sa pool ka ba? Ang tahimik niyo eh. Kaya sabi siguro, nakikinig kanina, Pastor, parang di demonyo yung ano talaga eh. Ba't ba puro demonyo dito, Pastor, yung pag nag-usapan? Hindi, sometimes tayo pala talaga yun. Sinabi na ng leader mo, wag i-chat. Sinat mo pa rin. Ngayon, iiyak ka, sasabihin mo, nabasted po, kaya niloko po ako. Yan. Ba't ang gulo nyo dyan? Parang kayo yun ah. Kaya sabi mo sa katabi mo, sometimes, your suffering is the consequence of sinful choices. Balansin lang tayo, okay? Now, may mga nangyayari sa ating buhay ngayon. Next slide. Kailangan natin ito maintindihan. Next slide, please. Yan. May mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin ma-explain. Bakit tayo nagkakaganyan? Di naman tayo ganyan dati. O kaya, tinuruan ka naman ng tama, pero iniisip natin, paano mo nagawa yun, yung bagay na yun? Balikan lang natin yung point kanina, yan, sa slide lang. Sometimes daw kasi, wounds from childhood still need healing. Di natin nare-realize, merong yung mga tao na banggit na words sa atin, mga people around us, kapatid din natin, parents natin, na akala natin, ngayong matanda na tayo, wow, okay na ako sumabak sa mundong ito. Kaya ko na makipagsabayan. Pero sa totoo lang, dala pa rin natin yung wounds nung tayo ay bata pa. Pwedeng nabubuli ka nung high school, nung elementary, nung nag-college ka, nagbago ka talaga. Pwedeng nako-compare ka sa mga pinsan mo, kapatid mo, sa ibang tao. Tapos, ngayon, di mo nare-realize, kapag halimbawa, nako-compare ka, nabanggit lang ng isang tao, ba't di mo tularan si ganito? Layo pa niya, oh. Tapos ang aga-aga niya sa church. Minsan, ang feeling mo ngayon, na-hurt ka kagad dun sa sinabing gano'n ng leader mo. Parang, ba't niya naman ako i-compare sa iba? Bakit ganyan? Minsan, may connection. Ano yun? May mga peklat tayo na nasugatan ulit, mababaw lang kasi, yung balat, pag na-scratch, pag nasage, nagre-react tayo differently. Kasi, di pa tayo fully healed. Next slide, please. Kaya some battles then are deeply spiritual. Sometimes, hindi lang yung meron tayong past na hindi maganda. Pwede rin ito, no? Sobrang spiritual ng battle natin. Paano sobrang spiritual, pastor?
Kasi, wala ka namang nangyari sa iyo na past. Wala namang wounds. Pero di mo alam bakit galit na galit ka sa isang tao. Hindi mo rin alam bakit parang lagi niyang kuha yung inis mo. Hindi mo rin gets bakit yung asawa mo ang buti-buti naman sa'yo, pero lagi mong inaaway. Hindi mo rin gets bakit meron kang friend, close naman kayo dati, ngayon hindi na. Hindi lang kayo nagpansinan isang araw, nagtuloy-tuloy na. Sometimes, di lang natin nare-realize yung battle is deeply spiritual na pala. Hindi pala siya wounds, hindi pala siya consequence ng mga nagagawa nating kasalanan, kung hindi may pagkilos na pala ang kaaway sa buhay natin. Next slide please. Ano sabi? Every believer lives in the middle of an invisible war. Kaya nakikinig ka sa akin, hindi mo alam, halika kayo dito, dalawa. Tatlo. Tong tatlong to. Halika kayo dito, tatlo. Dito, dali. Dali, halika dito, dali. Dito ka, Jonas. Gitna ka. Dito ka sa gitna. Ayan tamang-tama, naka-black, naka-white. Ito ka, isa kang believer. Ganyan ka. Yan, believer ka, di ba? Mabait, nakikinig kay Lord. Nakikinig din sa preacher. Di mo nare-realize yung masamang espiritu, example lang in Jesus' name, hindi ka masamang spirito, nag-aaway sila. Teka, parang susuntok ka dapat. Hindi. Siya, ito. Siya anuhin mo. Yan. Hindi, wag mo yakapin. Ba't niyayakap mo? Hindi nga kayo nga dapat magkaaway nito Yan. So, in the middle of an invisible war, hindi alam ni Jonas yun. May evil spirit probably at may good spirit na nag-aaway sa paligid niya. Surrounded by God's angels, pero opposed by demonic spirits. Pwedeng ganun ang bawat isa sa atin. Hindi natin nare-realize yung demonyo, nagtatry ng batukan yung angel mo. Yung angel mo rin, tinatry na ilayo sa'yo yung evil spirit. Di mo lang nare-realize. Balik na kayo. Salamat sa inyo. May invisible war. Pwedeng sa inyo, tawa-tawanan nyo lang, kasi nakakatawa sila. Pero kapag nakita nyo in the spiritual realm, yun nangyayari, pwedeng di kayo matawa. Kasi every time na nakakakita nga ng spiritual things, yung mga prophets, they tremble in fear because of the presence of God. And lalo na rin kung merong opposing forces. Kaya tingnan nyo, surrounded by God's angels. Yan tayo. Pinoprotektahan tayo ng mga anghel ng Panginoon. Amen? Sino sa inyo may karanasan sa ganyan? Na feel mo talaga, pinoprotektahan ka ng angel of the Lord. Munti ka ng mabangga, munti ka ng masagasaan, pero you are surrounded by God's angels. I believe, meron iba sa atin na nandito, may case sa buhay nyo na pwedeng muntikan na kayong masagasaan, pero sabi nga, sa binasa natin kanina, Hebrews, ang mga angels daw sinugo ni Lord para iligtas yung mga maliligtas. Yung maliligtas. God brought you here dahil pinreserve niya rin yung buhay mo para makakilala ka kay Lord. Noon, sa taas pa namang inasal yung church, doon din pa noon tumitira sina Bishop, sama ako. 4 years old, 5 years old pa lang ako. Sabi sa akin ni Bishop, galing kaming Chiba. Anak, sabi niya sa akin, dadating yung time,
dapat marunong ka na rin tumawid. 5 years old. Pero, ako na 5 years old, sabi ko, hindi, kaya ko na rin tumawid. Bigla akong tumawid. At pagtawid ko, yung jeep at saka nagbabike, talagang halos maano na ako. Masagasaan na ako. 4 years old or 5 years old ako nun Siyempre, yari na ako sa bahay nun, pinagpapalo ako nun. Pero ito yung na-realize ko nung tumanda ako. I know God has a plan. And si God, yung nagpe-preserve din sa atin. May opposition. Alam naman natin, di all the time, sa buhay din natin, personal, talagang malakas ka and all. May opposition din. May demonic spirit sa paligid. Pero ito ang tignan mo. We are empowered by the Holy Spirit. Next slide. Kaya the Holy Spirit is greater than every other spirit. Amen? Kaya tignan nyo, pare-parehas na spirit, pero hindi lahat ng spirit, Holy Spirit. May nag-iisang Holy Spirit. Nagdakila siya sa lahat ng espiritu. Para bang may mga gods. Di ba? Pero dun sa mga gods, may nag-iisang God who is greater than all other gods. Siya yung one true God. Nakuha natin? At ang kailangan natin sa mundong ito, para makasurvive tayo, para maranasan natin yung tagumpay, kailangan natin ng Holy Spirit. Tignan nyo to. Next slide, please. We do not fight for victory. We fight from victory. Ang laban ho natin, hindi tayo lumalaban sa mga rulers, authorities, powers, sa evil spirits na sinesend nila, demons, or sa mga ganyan unnecessary things na di mo alam ba't nangyayari. We do not fight para tayo ay magtagumpay. Actually, tagumpay ka na. Pinapatunayan mo na lang na ikaw ay tagumpay dahil kasama mo ang Holy Spirit. Tingnan niyo yung nakalagay kanina, Colossians chapter 2. Di ba? Balikan nga natin yun. Balikan nga natin Colossians chapter 2 kanina. Yung isa pa, yung last, verse 15. Verse 15 tayo. Having disarmed, ano daw doon? The powers and authorities. Ginawa na ni Jesus yun. Nagtagumpay siya. Sa mga powers, authorities, and rulers. Sa lahat ng gawa ng kaaway na dyablo. Kaya kung merong gagawin din sa iyo ang kaaway na dyablo, kinokondem ka niya sa sin, o kaya gusto niya ulit bumalik ka sa dati mong buhay, tandaan mo, pinapatunayan mo lang everyday na ikaw ay nagtagumpay na. Kaya ka lumalaban. Amen? We fight not for victory, but from victory. Sabi mo sa katabi mo, victorious ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo rin, victorious ka. Sa kabila. 1 John chapter 4 verse 4. Ano sabi? Mga anak, sa Diyos kayo, at natalo nyo na ang mga peking prophets. Kasi mas makapangyarihan ang espiritu na nasa inyo kesa sa espiritu na nasa mundo. Tingnan nyo to Tingnan nyo to. Ito pag binasa nyo maigi, peking prophets ba talaga yung sinabi dyan na kaaway nila? Na natalo nila? Tingnan nyo natalo nyo na ang mga peking prophets. So natalo nila? Physical. Kasi mas makapangyarihan ang espiritu na nasa inyo, the Holy Spirit.
Ngayon may pagko-compare eh. Si John, tinan nyo kesa sa espiritu na nasa mundo. Sino ang nasa likod ng mga peking prophets? Sino yun? The evil spirits na nasa mundo. Nakita nyo? Nakita nyo? So ngayon, sino ang kasama mo in this fight? It's the Holy Spirit. Kaya walang magagawa ang kaaway na dyablo sa buhay mo. Talunan sila. You are victorious by the power of the Holy Spirit. Kasi yung spirito na nasa iyo is greater than any spirit na kumikilos sa buhay ng ibang mga tao. Amen? Next slide. Kaya above every throne, every principality, every power, every ruler, and every force in the unseen realm stands one eternal God. May nag-iisang Diyos na greater sa anumang throne, anumang principality, anumang power or ruler, anumang force sa unseen realm. Makikita nyo yan, actually, sa Job, Book of Job chapter 1 and 2, meron parang sa langit na divine council. Mga nag-uusap-usap na parang mga gods. Tapos, may nire-request yung isa, yung kalaban against Job. Hindi siya makakakilos hanggat hindi inaalaw ng nag-iisang one true God. Kaya, kung makikita nyo, there are thrones, principalities, powers, and rulers. Meron talagang small g's, small gods. Totoo sila. Pero, hindi sila yung totoong Diyos. Wala silang kapangyarihan na hihigit sa Diyos na buhay. Amen? Next slide, please. Closing message natin. Kaya huwag kang umalis sa lugar na ito na takot sa kadiliman sa paligid. Umalis ka na aware ka, kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras. Ito yung foundational teachings natin bago tayo pumasok sa prophetic. Kailangan kasi maging aware tayo sa spiritual realm. Maging aware tayo na there are things na magugulat ka, hindi naman talaga nakikita, pero nandiyan. Kaya minsan may mga nagsasabi or lumalapit kay Bishop, Bishop, may nakita po akong vision. May nakita po ako na angel. Ganyan. Or demon. May nakita akong ganito, ganyan. Minsan, iniisip mo, di ba, parang, siguro, gusto lang nun magpa-impress kay Bishop. Oh, nakikita niya. Pero sa totoo lang ito, no? Kailangan natin ng discernment. Huwag mo tignan na parang, pag isang tao nakakita nun, parang, siya, mas spiritual. Wala naman sa Bible na ganun eh. Alam nyo, pag binasa nyo yung 1 Corinthians chapter 12, bago yung love chapter, ando doon nakalagay yung mga gifts ng Spirit. Pero sa pinakadulong verse ng 1 Corinthians chapter 12, anong sabi ni Paul? Yung strive mong makuha ay yung greater gifts. So, yung mga spiritual gifts, nakakakita ka ng demonyo, nakakapag-speaking in tongues ka, hindi yan yung greater gift. Ang greater gift, magulat kayo, yung next chapter, verse 13, chapter 13. Ano yun? Love. Kasi baliwala, nakakita ka ng demonyo, wala ka namang love. Nagtatangs ka, wala kang love, baliwala pa din.
may gift of knowledge, wisdom ka, walang love, sayang. Kaya, di ba nababanggit ni Bishop dito? Sabi niya, may pagkakamali ako. Kasi noon, nasasabi niya minsan yung hindi naman dapat marinig ng iba, napaparinig. Nasisingle out yung tao sa gitna ng church. Kaya dito niyo makikita mga kapatid, lahat tayo, ang strive natin is that greater gift of love. Yung gift ng Holy Spirit, na magiging na natin sa mga susunod na weeks, bonus yun. Makakapag-encourage yun sa'yo. Makakapagpalakas yun bilang mananampalataya. Pero hindi yun yung parang masasabing isa ka ng mataas na Christian, matured na kaagad. Hindi dun mababase yun. Amen? Kasi ang gift, kailan nga binibigay ang gift? Usually pag meron kang isang gusto rin pasiyahin, pag may isang tao kang gustong i-encourage, pakita mo na mahal mo rin sila, hindi ka rin everyday nagbibigay ng gift. Tama ba? So yung gift ng Holy Spirit, it depends sa tao. May isang taong wala nung isa, isang taong meron, pero ang mahalaga, meron ka nung gift of love na galing kay Lord. Kaya uwi ka, alam mo sa sarili mo, ingatan mo ngayon yung love na binigay sa'yo ni Lord. Amen? At uuwi ka na alam mo si Lord, mahal ka niya. Kasama mo siya sa lahat ng oras. Tayo ay manalangin. Lord, we thank you